Ngayong umaga, buksan po natin ang ating mga Bible sa 1 Peter chapter 3, verse 15 to 16. Ganito po ang ating mababasa. 1 Peter chapter 3, verse 15 to 16. Idambana ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Humanda kayong lagi na magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Ngunit maging mahinahon at mapitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga umaalipusta at tumutuya sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo. Ngayong umaga tayo po ay mag-aaral sa paksang Common Barriers or Obstacle of not sharing the gospel. Pangkaraniwang hadlang kung bakit hindi na ipangangaral si Kristo ng mga Kristiyano. Kung niyo pong matatandaan, nung tawagin si Moses para pangunahan ang bansang Israel sa pagpapalaya mula sa pagkaalipin ng bansang Ehipto, si Moses po ba ay tumugon siya kaagad? Nung tawagin siya ng Diyos dun sa burning bush, dun sa nag-aapoy na puno pero hindi nasusunog, tinawag siya ng Diyos. Pero tumugon po ba kagyat si Moses? Di po ba hindi? Napakadaming alibay ni Moses nung tawagin siya ng Diyos. At ito yung mga ilan sa mga alibay ni Moses na ibinigay sa Diyos nung time na siya ay tawagin. Una, sabi niya, sino ako? Who am I? Sino ako para dalhin mo doon sa napakalalaking bansa para sila'y pangunahan? Sino ako? So nakaramdam si Moses nung tawagin siya ng Diyos na dalhin o palayain ang pangunahan ng pagpapalaya sa bansang Israel. Sabi niya, sino ako? Nakaramdam siya na hindi siya karapat-dapat. Inadequate siya dun sa position na ibinibigay sa kanya ng Diyos. Who am I? Maaring inisip din natin, sino nga ba ako para kumatok sa pintuan ng taong ito para dalhin ang Ebanghelyo ni Kristo. Pangalawa, sabi ni Moses sa Diyos, who is your name? Sino ka? Paano kita ipapakilala sa paraon at dito sa mga Israelites? Paano ko ipapaliwanag kung sino ka? Alam niyo, sagot ng Diyos sa kanya, I am what I am. Ako ay si ako nga. Kaya kung babasahin niyo po yung John chapter 1 verse 1 na pinag-aaralan po ng mga young adult, yun yung sagot ng Diyos sa kanya. Ipakilala mo ako na ako ay si ako nga. So, duda si Moses sa kanyang kalagayan nung time na tawagin siya ng Diyos. Paano kita ipapakilala? Ano ang sasabihin ko sa kanila? Pangatlo, ang sabi ni Moses, paano kung hindi sila maniwala sa akin? Paano pag humarap ako doon kay Pharaoh at pangunahan ko itong mga Israelitang ito at i-reject nila yung authority ko, anong gagawin ko? Pangapat ang sabi niya, hindi ako marunong magsalita. Utal nga ako sabi ni Moses sa Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos sa kanya, andyan si Aaron, susuguin ko siya para maging kasama mo sa pagpunta kay Pharaoh at sa pangunguna sa bansang Israel. Hanggang sa mahaba na yung usapan nila ng Diyos, ang sabi ni Moses, at eto yung huling sinabi ni Moses sa Diyos, send someone else. Pwede po ba magsugo na lang kayo na iba, wag na ako? Valid po ba yung dahilan ni Moses? Bilang tao, valid po yun. Kasi bilang tao, hindi naman maliit na grupo yung pangungunahan niya.
hindi maliit na bansa. Ang Egypt that time, sila yung very powerful na nation noong time na yon. Na itong si Moses, maliit siya sa kanyang sarili, minaliit niya yung kanyang sarili, yung kanyang kakayahan, nakatingin siya sa kanyang sarili. Ang hindi nakita ni Moses, yung laki ng Diyos na nagsusugo sa kanya. Kaya nagbigay siya ng kanyang dahilan sa Diyos. Pwede po ba, iba na lang ang isusugo mo? Mga kapatid, rason po ba natin yon? Rason din po ba natin bilang mga mananampalataya sa harap ng Diyos matapos po natin marinig yung very dynamic sermons? Actually, linggo-linggo, dinadala tayo ng Diyos na gumanap tayo ng ating paglilingkod. Sa pagbati po ni Ma'am Pen last week, ay nabanggit niya yung 8 is a new beginning. Bagong pasimula, after Sabbath, it's a new beginning. So tayo ngayon bilang isang iglesia, ay humaharap sa panibagong simula ng ating pong paglilingkod at pagganap ng ating ministeryo sa ubusan ng Panginoon. Ano yung common barriers natin bilang mga mananampalataya sa kasalukuyang panahon kung si Moses ay naglatag sa Diyos ng kanyang dahilan kung bakit ayaw niyang sumunod, which is normal sa isang tao at sa kanyang kalagayan ng time na yon na dalin sa Diyos yung kanyang kalagayan bilang isang tao, pero merong tamang sagot ang Diyos sa kanya. Pero tayo, bilang mga mananampalataya, ano yung pangkaraniwang dahilan kung bakit atubili tayo na ibahagi yung ating pananampalataya sa ating kapwa na lamang, sa ating pamilya, sa ating kapitbahay, o doon sa komunidad na ating pong ginagalawan. Ang unang dahilan natin is takot tayo ma-reject. Afraid of rejection. Tama po ba? Takot tayo na i-reject tayo ng ating kapwa dun sa sasabihin natin sa kanila. Afraid of rejection. Pero tandaan po natin, the moment na tayo po ay magbahagi ng ating pananampalataya sa iba at ni-reject po nila tayo, hindi po tayo ang kanilang tinatanggihan. Ang sabi po ng Panginoong Jesucristo sa Luke chapter 10 verse 16. Nais ko pong basahin sa inyo ang talatang ito. Ang sabi niya, ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang magtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Kung natatakot po tayong ma-reject, the moment na i-share po natin yung ating pananampalataya sa iba, i-share natin si Kristo sa iba, tandaan natin, hindi po tayo ang kanilang tinanggihan, kundi yung Kristo na ibinabahagi natin sa kanila. At ang sabi ni Kristo, ang sino mang magtatakwil sa akin ay nagtakwil sa Ama na nagsugo sa akin. Ang trabaho po natin bilang mga mananampalataya ay magbahagi. Di ba ang mandate? Go ye! Humayo kayo! Dalhin nyo ang ebanghelyo sa lahat ng bansa. So, ang role natin bilang mga mananampalataya is to share the gospel. Kung i-reject po tayo, tandaan natin, hindi po tayo ang kanilang tinatanggihan. Pangalawa, na barriers o pangkaraniwang dahilan kung bakit ayaw nating ibahagi si Kristo sa iba, ang katwiran ng marami, hindi ko trabaho yan. It's not my job. Trabaho yan ng pastor o ng ebanghelista ng church. Hindi ko trabaho yan. Pero ano ang sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 4, verse 11 and 12? Ang sabi niya, at ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat. Ulitin ko po, ginawa niya ito
upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng iglesia. What is the role of the evangelist and the pastor? To equip the saints. Para ihanda yung mga hinirang. Sino yung mga hinirang? Tayo po yun. To equip the saints para sa ikaunlad ng iglesia. So kung ang katwiran po ng mga Kristiyano ay hindi ko trabaho yan, trabaho ng pastor yan, trabaho ng ebanghelista yan, mga kapatid, maliwanag ang sabi ni Apostol Pablo na ang mga lingkod ng Diyos, ang role nila is to equip the saint. Ihanda tayo para gumanap tayo ng ating pong paglilingkod para sa ikaunlad ng iglesia. So yung mandate ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, go ye, yun po ay mandate sa bawat isa sa atin. Pangatlong dahilan ng Kristiyano ay hindi ako handa na sagutin yung mahihirap na tanong. I'm not ready to answer hard questions. Kailangan po ba maging apologetic tayo para lamang ibahagi si Kristo, para naman maging handa tayo na sagutin lahat ng mga tanong na tanggapin po natin yung katotohanan. Sa buhay natin, ang daming pilosopo. Pag ibinahagi mo si Kristo, lagi silang merong rebat sa iyo. Lagi silang merong rejection. Lagi silang merong iba't ibang pananaw tungkol kay Kristo. Ang totoo po, hindi na po kaila yung pangalan ni Kristo sa buong mundo. Kilala po siya. Alam ng mga tao kung sino si Kristo. Kaya tayo nagbabahagi, kaya natin sinishare yung ating pananampalataya para ang tao ay magkaroon ng tamang relasyon kay Kristo. Hindi lamang siya basta ipakilala, kundi ang tao ay magkaroon ng tamang relasyon kay Kristo. Hindi natin kailangan makipagdebate. Hindi natin kailangan ipagdebatihan yung pananampalataya natin. Ang kailangan po natin, ibahagi natin siya. Kung ang layunin ng iba para ibahagi si Kristo, para pagdebatihan, mali na po yung purpose kung bakit natin siya ibinabahagi. Do may mga tao na ang layunin talaga ay debatihin ka, wala po tayong magagawa doon. Ang role po natin ay i-share. Pero ang sabi ni Pedro, maging handa din kayo na sagutin ang kanilang mga tanong. Kung minsan may mga nagtatanong sa atin na hindi naman talaga natin kayang sagutin, wag naman natin panghasan na sagutin yung isang bagay na hindi po natin nalalaman. Mahirap din naman po yun. Pangapat na dahilan kung bakit takot tayo na ibahagi si Kristo, dahil sinasabi natin, yung buhay ko ay hindi match dun sa ibinabahagi ko. Para po bang meron tayong inferiority na ibahagi si Kristo dahil meron tayong agam-agam sa uri ng buhay na meron tayo. Meron tayong mga flaws, meron tayong mga kahinaan na maaaring nakikita sa atin, tapos ibabahagi ko si Kristo sa iba. Yung buhay ko ay hindi match dun sa ebanghelyo na ibinabahagi ko. Sino po ba ang karapat-dapat? Kung tutuusin at titignan po natin yung buhay natin, para tayong si Moses. Who am I? Sino ako para magsalita dito sa mga bansang ito? Sino ako? Maaring lahat tayo ay nakapagsalita ng ganito sa Diyos. Sino nga ba ako? Hindi ako karapat-dapat. Pero tandaan po natin, kino-qualify tayo ni Christ dahil sa Holy Spirit na nasa atin.
Kung meron po tayong kahinaan, kung ang lagi natin nakikita yung kahinaan natin, tandaan natin, ang Holy Spirit ay nasa atin na nagbibigay ng lakas para ibahagi natin si Kristo sa buhay natin, sa buhay ng iba. Alam niyo po ba kung anong trabaho ni Satan sa atin? Laging ipapaalala sa atin yung kahinaan natin. Na ito yung magiging daan para mapigilan yung pagnanasa natin na ibahagi si Kristo sa iba. Kasi ang trabaho ni Satan ay lagi tayong papaalalahanan na meron tayong kahinaan. Even yung mga alagad na binigyan ni Christ ng mandate, ay meron po silang kahinaan. Lahat yan ay merong pagkukulang. Wala pong perfect maliban kay Christ. Kaya kung yun po ang iniisip natin, yung ating kahinaan, yung ating mga pagkukulang, hindi ho talaga natin maibabahagi si Kristo. Even po, yung mga nagdadala ng mensahe sa atin, kung titignan natin yung buhay ng bawat isa sa atin, baka hindi rin kami qualified. Pero salamat sa banal na Espiritu na nagko-qualify sa atin sa kabila ng ating mga kahinaan at ating mga kakulangan. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 1, verse 27 ay ganito, kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo, sa gayon, makababalik man ako sa inyong piling o hindi, makatitiyak akong kayo'y nananatili sa iisang layunin at sama-samang ipagtatanggol ang mabuting balita. Ano yung pakiusap ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos? Pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita. I urge you, sabi ni Apostol Pablo, para makarating man ako dyan o hindi, mananatili yung layunin na ipagtatanggol ang mabuting balita ni Kristo. Panglimang dahilan ng tao. Maaring iniisip niya, ay hindi naman importante sa iba na ibahagi si Kristo sa kanila. Ang importante, ako ligtas na. Ang importante, yung pananampalataya ko, hindi yung pananampalataya ng iba. Mga kapatid, isipin po natin, hell is real. Ang impyerno ay totoo. At merong kalalagyan ang sino mang hindi sumasampalataya kay Kristo. At inihanda yung impyerno yan para sa lahat ng mga hindi sumasampalataya kay Kristo. Kaya nga ang sabi ni Judas sa Jude chapter 1 verse 23, ang sabi niya, sagipin ninyo ang mga nasa apoy. Sagipin natin sila. So, ibig sabihin, kung hindi importante na ibahagi si Kristo, tama na, masaya na tayo ligtas, na tayo merong pananampalataya. Paano yung kapitbahay natin? Paano yung pamilya natin? Paano yung kapatid natin na wala pang pagkakilala sa Panginoon? Hindi ba importante yung kanilang kaluluwa? Na mapapahamak sa impyerno dahil hindi natin sila pinaalalahanan. Kaya nga sabi ni Jude, sagapin natin sila sa apoy. Kaya yung pong pagbabahagi ng Ebanghelyo ay sinasagip natin yung mga tao mula dun sa tiyak na kapahamakan na pwede po nating maranasan. At importante po na marinig ang Ebanghelyo ni Kristo para maagaw natin sila sa tiyak na kapahamakan. At pang-anim na dahilan ng tao kung bakit ayaw nilang ibahagi si Kristo ay ayaw nilang maging katatawanan. Pansinin po ninyo, maging mapagmasid lang tayo.
Kung minsan may mga nag-share ng gospel sa bus. Sa Pilipinas, di ba? Meron sa bus, meron sa kalsada. Dito, meron sa church corner, nakikita ko nag-share sila ng gospel. It doesn't matter kung sila ay pinagtatawanan. It doesn't matter kung sila ay tinitignan ng hindi maganda. Pero nakikita mo yung kanilang pagsisikap na maibahagi si Kristo kahit na walang pumapansin sa kanila. Ayaw natin mapagtawanan. Pero isipin natin mga kapatid, si Kristo minak, dinusta nga hanggang sa maipako sa krus. Hindi dahil sa siya'y nagkasala, kundi para sa atin. Inalipusta siya at iniharap siya sa kahihiyan sa buong mundo. Kasi yung ipako ko sa krus, kahihiyan po yun. Dahil yun po ay death penalty ng mga Romano. Pero tiniis niya yung pagtutuya sa kanya, alang-alang sa atin. Na tayo ngayon, bilang mga mananampalataya, takot tayong mapagtawanan. Takot tayong mapahiya. Takot tayo na i-share si Kristo samantalang siya mismo ay nag-suffer para sa atin. Kaya kung minsan hinahangaan ko po yung mga Kristiyano, na bagamat kuminsan nga, sa tingin natin, medyo mali yung kanilang pananampalataya, pero very brave sila. Hindi sila nahihiya na ibahagi yung kanilang pananampalataya sa iba. Mga kapatid, nais ko pong balikan yung sulat ni Apostol Pedro sa chapter 3, verse 15 to 16, na ang sabi ay ganito: idambana ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Kung nais po nating ibahagi si Kristo, ang unang-unang dapat na maging attitude natin bilang mga mananampalataya, yung sinabi ni Pedro, idambana ninyo sa inyong puso si Kristo. Nang ibig sabihin, kung si Kristo ay nananahan sa ating mga puso, ang sabi niya, humanda kayong lagi na magpaliwanag sa sino mang nagtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Sino ba yung pag-asa natin? Ang pag-asa natin ay si Kristo. Na wala tayong ibang pag-asa sa buhay na ito maliban sa Kanya. Hindi natin pwedeng asahan kung ano yung meron tayo. Hindi natin pwedeng asahan kung gaano kadami yung pera natin sa bangko. Hindi po. Kasi lahat ng bagay na yan ay pansamantala lamang. Even yung lakas natin, hindi natin pwedeng panghawakan. Dahil hindi natin alam kung ano pa yung magiging buhay natin bukas. Pero kung si Kristo ay idinadambana natin sa ating mga puso, lagi tayong nakahanda. At ang sabi niya doon sa huling talata sa verse 16, panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga umalipusta at tumutuya sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo. Mga kapatid, kung hindi po natin kayang sabihin, kung hindi natin kayang magsalita katulad ni Moses sa iba, yung buhay po natin ay isang mabuting patotoo para si Kristo ay makilala ng ibang tao. Kung tayo ay lumalakad ayon sa kanyang mga salita na itinuturo sa atin at namumuhay tayo ayon sa liwanag na meron tayo bilang mga mananampalataya, makikilala si Kristo na nasa atin. Sapagkat ang buhay na meron tayo ay buhay na kasama si Kristo. Mga kapatid,
wala po tayong dahilan para hindi ibahagi si Kristo sa ating buhay. Sapagkat wala tayong excuse. Lahat na ay ibinigay sa atin. Ang kanyang salita ay hawak natin sa ating mga kamay. Ang kailangan lamang po natin pag-aralan, pagbulay-bulayan, at itanim natin ito sa ating puso. At ito ang pinaka-mabisang tool natin para ibahagi si Kristo sa iba. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po ay manalangin. Mga kapatid, kung iniisip po natin na hindi po tayo qualify para magbahagi ng ating pananampalataya, para na po nating sinabing, ang banal na Espiritu ay hindi nananahan sa atin. Sapagkat ang Holy Spirit ang mag-e-equip sa atin at mag-i-empower sa atin upang ibahagi natin yung ating pananampalataya sa iba. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga, nagpapasalamat po kami sa iyong mga salita. Lord, alam niyo po ang laman ng aming puso. Alam niyo po ang laman ng aming isip. Kung sa aming palagay ay hindi po kami karapat-dapat para magbahagi ng iyong mga salita, Panginoon, tulungan mo kami. Bigyan mo kami ng wisdom, ng lakas ng loob, na ang pananampalatayang ito na binigay mo sa amin ay mahibahagi namin sa iba para sa kaunlad ng iyong iglesia. Gayun din, Panginoon, dalangin namin na sagipin namin ang aming mga mahal sa buhay tungo sa kapahamakan sa pamamagitan ng aming pong pagbabahagi sa kanila ng iyong kaligtasan. Panginoon, alam namin, malapit ka nang dumating, tulungan mo kami na may handa ang iyong kawan sa iyong muling pagbabalik. Umasa kami sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na kikilos at mangunguna sa aming pagbuhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus.